Minsan, sa tuwing may sanggol na ipinapanganak, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili. Baka isa na namang batang isinilang na may daladalang mutya. At kung sakali man, makikita ko kaya ulit ang kumikislap na liwanag na iyon. Magandang gabi sa inyong lahat mga giliw na tagapakinig ng aking munting channel. Ako po si Andoy, tubong Quezon Province. At naninirahan ngayon dito sa Tarlac, Pampanga. At ngayong gabi, may ikukwento ako sa inyo. Isang kwentong pinagmulan ng takot, pagkamangha, at paggalang sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang alamat, isang hiwaga, na tinatawag nilang mutya sa balot ng isang sanggol. Noong bata pa ako, may ikinuwento sa akin ang aking lola. Isang sikreto na hindi basta ibinabahagi kung kanino-kanino lamang. Sabi niya, may mga batang ipinapanganak raw na may dalang kakaibang tanda. Isang balot. Manipis. Parang tela na gawa sa liwanag ng buwan. At sa loob nito, nakatago ang isang mutya. Ang mutya na sinasabi nilang nagbibigay ng swerte, kasaganaan at minsan, kapangyarihan sa sinumang may hawak nito. Pero kasabay ng biyayang iyon, may kaakibat din daw na sumpa para sa sinumang magkamali ng paggamit nito. Isang gabi, nasa baryo ako. Sobrang tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon. Maya-maya, biglang may kumaripas ng takbo. Si Mang Ildefonso, ang komadrona sa aming lugar. May isisilang daw na sanggol sa kabilang purok at kakaiba raw ang pakiramdam niya. Sabi niya, may misteryo sa gabing iyon. Sumama ako. Pagdating namin, naroon ang ilaw ng gasera. At ang ina, nanginginig pa sa panganganak. Habang isinisilang ang sanggol, may liwanag akong nakita na tila ba gumagapang mula sa kanyang kamay. Kumikinang, kumikislap, parang luha ng bituin na isip mo'y nahulog mula sa kalangitan. Ang sanggol, nakabalot sa manipis na parang sutla, at sa balot na iyon, naroon ang mutya. Maingat na kinuha ito ng ina. Isinilid sa isang maliit na telang pula at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Walang salita, walang paliwanag. Pero alam ko, iyon na nga ang sinabi ng lola ko noon. Mula noon, parang milagro ang nangyari. Ang pamilya nila na dati halos walang makain, ngayon, puno ng biyaya ang kanilang hapag. Ang lupa nilang tuyot dati, ngayon naging mabunga. At kahit ang kanilang maliit na kubo, unti-unting gumanda. Pero, hindi lahat ng kwento tungkol sa mutya. Maganda ang wakas. May isa akong kilalang lalaki, si Arturo. Narinig niya ang balita tungkol sa mutya at naghangad siya na makuha ito. Isang gabi, palihim niyang pinasok ang bahay ng may tangang mutya at kinuha ang mahiwagang bato. Ipinagbili niya ito sa isang banyaga, kapalit ng napakalaking halaga. Sa una, yumaman siya. Bumili ng lupa, kotse, alahas. Pero isang linggo lang ang lumipas. Nagkasakit siya, nalugi ang negosyo. At isang araw, natagpuan na lamang siyang walang buhay sa kanyang silid. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Parang may hinahanap, pero wala na. At sana maging aral na rin sa ating ang kwentong ito na huwag magnais ng hindi sa iyo. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda sa aming baryo, huwag mong pagnanasaan ang mutya kung hindi ito para sa iyo. Dahil ang biyaya, kapag ninakaw, nagiging sumpa. Minsan, sa tuwing may sanggol na ipinapanganak, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili. Baka isa na namang batang isinilang
na may dala-dalang mutya. At kung sakali man, makikita ko kaya ulit ang kumikislap na liwanag na iyon. O baka, huling pagkakataon ko na iyong masaksihan ang hiwaga ng mutya sa balot ng sanggol.